Aba mga kababayan, ito pala yung isang dahilan kung bakit ayaw na ayaw talaga ni Tatay Digong dito kay Bongbong Marcos mga kababayan ha. Matatandaan ninyo noong 2016 no sa mga hindi nakakaalam panay balik na pala itong mga manggagamit na to sa Davao. Niligawan din nila dati itong si PRRD mga kababayan ha. Oh, kasi gusto na nga tumakbo din at makipagtandem ni Bongbong Marcos dati kay PRRD pero hindi talaga nagtagumpay kasi iba naman yung pag-iisip ni Tatay Digong no. Sabihin natin magkaiba po no. Anak, mag-ama pero magkaiba po ang kanilang takbo ng isip mga kababayan ha. Yan po ay pinatunayan na din ni Ma'am BP Sara Duterte na magkaiba ang kanilang mga desisyon sa buhay no magkasalungat ito nga mga kababayan so hindi nakaporma no itong manggagamit atong magkapatid na to na Senator Amy at saka si Senator Bongbong matatandaan mga kababayan ha natalo siya no kay Lenlen nung time na yan sa 2016 bilang pangalawang pangulo so hindi pa nakontento kasi gusto talaga nilang makabalik sa pwesto hindi natin alam kung ano yung dahilan, ano yung target nila, ano yung purpose nila, ano yung plataforma ng mga Marcos. Mantakin nyo. At ngayon, nanalo na siya, nakuha niya yung gusto niya dahil sa pabalik-balik ng paniligaw nila sa mga Duterte hanggang sa naisahan nila si Ma'am BP Sara Duterte. Mga kababayan, nakuha nila ang matamis na oo. Ang tanong, hanggang doon na lang ba yung pangarap mo? Dahil ba'y nakaupo ka na, wala ka nang gagawin? Mantakin niyo mga kababayan. Ito po yung video ipapakita ko sa inyo na kung saan talagang ang tagal ng panahon pala na wala talagang katiwa-tiwala itong si Tatay Digong dito kay Dayunyor. Kasi sabi niya nga, weak leader. Kasi nga, lumaki sa States, mahilig lang mag-English, no? He can deliver a good speech kasi nga Englishman. Pero ang tanong ni Tatay Digong, kaya ba niya humandle or humawak ng mga big crisis? Lalong-lalo na pag nagkaroon ng problema itong bansa natin pag siya na yung Pangulo. Dagdag pa ng Pangulo, PRRD, ang sabi niya, ayaw ko yan kasi masyadong statesman at saka may bagahe. Ano kaya yung bagahe na yun mga babayan? Napaisip tuloy ako, ano kasi yung klaseng bagahe yan? Ano kaya yan? Baka yun nga siguro mga kababayan, no? Grabe yung bagahe na yan, no? Yung word na bagahe, napakalalim, mapapaisip ka mga kababayan. Eto na. Panoorin natin mga kababayan. Ito po yung video. Going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe na he's really a weak leader. He's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ano nga yung sinasabi ko sa inyo? Totoo yan. Hindi ako I do not voice lies. Masisira ka. Bantay ka. Kamali ang Pilipinas. I'm not saying mas maghusay ako. Maybe magkaroon silang maraming pera, may magpahiram, or mga loans ng pwede yan sila. Pero kung sabihin mo yung governance, papuntang may gulo, doon sa hulo, walang pumupunta doon. Katakot na lang yan, punta ka ng... Ako, hinalikan ko pa yung sundalo. Sabi ko, saan baril ang sundalo? Dito. Hinalikan ko yung lupa. Tapos sinabi ko, proceed where you should be. Diba mga kababayan, kitang-kita natin, bakas sa pagmumuka ni
PRRD mga kabayan. Nangyam-in ang ayoko. Ayoko makipag-alyansang mga bangag. Ha? Alam na alam ni Tatay Digong. Yun yung isang halimbawa na kaya ako sinaladuhan si Tatay Digong. Kaya talagang big salute kasi ang lawak ng intel ni Tatay Digong, ang lawak ng kanyang pangunawa, no? Hinggil sa personalidad ng isang kumakandidato mga kabayan. Talagang sabi niya, weak leader. Grabe yun mga kabayan. At saka sinabi pa ni Tatay Digong, bantay kayo. Baka magkamali ang bansang Pilipinas ay mabudol. Aba, hala, nagkatotoo nga yung prediction ni Tatay Digong, no? Kaya talagang big salute sa iyo, Tatay Digong, kasi pinatunayan mo na hindi ka nagkamali sa yung pananaw na talagang walang ikakabuti sa bansa natin kung ito yung Pangulo natin. Ito mga kabayan, may isa ba akong video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano humingi ng tawad si Ma'am BP Sara Duterte dahil sa paghingi ng suporta kay Bongbong Marcos nung nakaraang halalan. Tapos mantakin ninyo itong mga trolls, bashers, mga supporters ng mga bangag, ng mga pulboronic, insemada, vlogger, whatever ng mga supporters nila. Abay ipinagmamalaki pa nila na si Bongbong Marcos daw ang nakapagpanalo kay Ma'am BP Sara Duterte. Is that so? Sure kayo? Hindi ba nakita ang 31 million? 32 million alone kay Ma'am BP Sara Duterte nung nanalo siya? Tapos itong presidente ni tinalo nga ang ito ni Lenny Lutang. Wala ngang nagawa mga bayan. Umaapila pa pero talagang talo. Tapos nanalo lang ngayon, nakabalik sa pwesto, nakabalik sa Malacanang. Abay, kung ano-ano ng mga kabulastugan na ginagawa sa administrasyon natin, kung saan wala namang nangyari, walang nabago. Nasaan yung bagong Pilipinas? Ito ba ang bagong Pilipinas, mga kababayan? Eto, pakita natin yung video ni Ma'am BP Sara Duterte para mapagtansya natin na talagang this administration has nothing to do in our country, mga kababayan. Wala talaga, as in zero. Nasa kalagitnaan na tayo ng kanyang termino, pero talagang palpak. Ito yung palpak. The worst administration ever. Unahin ko po muna ang mga naririnig ko at narinig ko rin na nasabi ng membro ng Kingdom of Jesus Christ na salak mangguditanan ni Inday Sara. Nidagan pa siya presidente, hindi na magkalisod-lisod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganun ang nangyari at ganun ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta nyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Ganon talaga ang isang pamilyang Duterte, no? Alam nila kung saan sila hihingi ng tawad, na kung saan alam nilang nagkamali talaga sila, mga babayan. Nagkamali sila ng paghingi ng tulong para suportahan itong si Bongbong Marcos ngayon, mga babayan. Ito na, no? Papanood ko sa inyo na talagang pati si Tatay Digong, ayaw paawat, no? Hindi niya kinaya, no? Pinatawag siya dyan sa Senado, pero tiklop ang lahat, mga kabayan. Walang say, no? Sumuko na, umuwi na yung lahat, no? Si Dilima, aantayin na lang natin, no? Sa next hearing, kung meron man, kung imbitado pa rin siya, antayin natin si Garma at saka si Espinido, para magkaalaman, no? Ito yung pabilin, no? Bilang pagtatapos ng video natin na kung saan, no? Ayaw paawat at galit na galit itong si Tatay Digong sa administrasyong Bongbong Marcos. Pagkakit po ng gobyerno, ito na ako sabihin ng publiko, maraming problema na hindi nasasagot ng putang ilang gobyerno na ito.